Na lang po na isang side na lang po tayo. Okay po, ulit po, lahat po ng a-attend, pwede na pumaupo dito sa side na to. Ayusin lang natin yung ating classroom. Classroom talaga. Move na po kayo dito. Yan. Sige lang po. May isang minuto pa naman po. And you can listen while eating. Wala naman pong problema. Yes. Okay lang pong kumain. Okay, 10:40 exactly 10:40 mag-start po tayo. May gawain pa po kasi mamaya kaya we need to prepare for that. After nito Kuya Bill, may practice kayo? Kaya sige. Kasi kailangan mag-ayos nung catering. Po, registration 4:30. Kuya Vil, hanggang anong oras pwedeng pumunta ng catering? Mga 12:30 pwede na. Okay, sige. Start po tayo. Tuloy po natin yung ating topic. Silence. Observe the Sabbath day. Okay? For this is holy in the Lord. In Genesis, malinaw din yung sinabi niya that 6 days the Lord or God made heaven and earth, no? But on the seventh day, God rested. And our foundation, why He is also asking us to rest? Because it is His design. Disenyo kasi yun ng Diyos. Perfect design niya na kapag hindi po tayo na mahinga, ano po mangyari sa atin? No? Masisira po yung katawan natin. Perfect design ni Lord that one day in a week, we rest. But, linawin natin, rest in the Lord. Hindi rest in the Sabbatya, hindi rest natawa po, no? Kasi hindi po yun yung rest na sinasabi, hindi rin tayo napahinga. Kaya malinaw po, the very design of Sabbath is to take rest. Para po ma-refresh, para po mapahinga ang isip, ang katawan, no? At ang buong tayo. Kapag po hindi natin yung ginawa, parang sinabi natin, Lord, mali yung sinasabi mo eh. Okay? That's the command of God. And if God commands, it means it's perfect. And it's for your good and for my good. Okay po? So, lalaliman din natin yan. And the other extreme, kung natandaan nyo po, hindi rin naman pwedeng sabatugan. Okay? Na sobra naman yung pahinga.
hindi rin yun ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos, we are all designed to work. At masarap ang pahinga kung pagod. Wala ding sense yung na mahinga ka pero hindi ka naman nagamit according to your design and your purpose. Okay po, so malinaw po tayo dyan. We will be reading and continue to read in another chapter of Exodus, that would be in 35. But let's pray first. Father, we continually invite your presence because that's the only thing that we need. We can only learn from you. Yes, we can learn from many other sources, but we want the pure learning from your very word, directly from your words. Speak to us, God. Mangusap kang may kapangyarihan, may kabuluhan, at mayroong pangungusap personally to each one of us. Especially kami na mga anak mo na nakakaalam ng katotohanan na kami ay mahal mo, kaya mo kami pinagpapahinga with you. Allow us to receive that love so that we can also give that the same love na kami ay magiging kapahingahan din sa mga taong nakapaligid sa amin. Bless this moment, God. Once again, Holy Spirit, lead us, teach us to the knowledge of you. In Jesus' name we pray. Amen. Napakaganda nung ating topic, no, grow in love. And you will grow in love kapag alam mong mahal na mahal ka ng Diyos. The same thing, inutusan po tayo ng Diyos to take rest kasi it is His sign and His command to say, I love you, anak, mamahinga ka. No? Mamahinga ka. Yes, I love yung ginagawa mo. I know, no? Laodicean Church, alam ko yung mga pinagpapagal mo, but please sit down and receive my love. Please take rest. I love you, anak. Mamahinga ka. Kaya po laliman natin, how do we observe Sabbath? Again, Sabbath is a word in the biblical way. Ngayon po, ang tawag natin dyan ay Sunday service or kaya ay congregational gathering or fellowship. No? In another term, again, meron po tayong mga kapatid o relihiyon na nag-observe nito literally in Sabbath, Sabado. Okay? Tinake talaga nila yon ng literal. But let's review. Mag-aaway ba tayo kung Sabado o Linggo o kung ano? Nag-clear po tayo doon, no? Linggo tayo nagtatagpo-tagpo kasi that's the usual day na pwede tayong magtagpo-tagpo. But kung matat na ang iyong Sabbath day ay hindi Linggo, just make sure that you will have a Sabbath with the Lord. Ang magiging concern nga lang doon, mag-isa ka. Kaya nga, again, my challenge is to the church. Church should learn to reach out yung mga hindi kaya talaga ng Sunday. We should have a program for them. Okay, that's a challenge. But now, let's go to another chapter. Kuya Rafael, Exodus 35. Hindi ko po nilagay dyan, basahin niyo po buong chapter ng Exodus 35. Nakalagay po lahat doon ng regulations regulations for Sabbath. Okay? Basahin niyo po siya. Iisa-isahin natin. Now, when I observe Sabbath, ano ba ang dapat kong malaman dito? Una po, na makikita niyo po dyan sa Exodus 35, it means it's holy. Sabi, observe Sabbath, for it is holy. What does holy mean? Holy means separation. Set apart. Okay? Kailangan may nakatalaga ka talaga, inilaan mo, no? Pinrioritize mo na ito ay para sa Diyos. Sabbath in the Lord. There should be a separated time designed for the Lord. Pag binasa niyo po yung Exodus 35. Now, what do we need also? First, Kuya Rafael, first point natin, araw, yan. When we take our Sabbath, we don't just physically rest. Ang totoong nire-rest natin is our spirit in the Lord. Read again, uulit-ulitin ko, read Exodus 35 dahil nandoon po lahat ng key items po natin.
when we rest, madali po kasing i-rest yung physical. No? Madali siyang i-rest. Matulog ka lang, okay, ikain mo. Madali siya. But the Sabbath is more than the physical rest. That's one. Okay? That's one. Pero sa buong linggo, mula Lunes hanggang Sabado, hindi lang physical yung nagagalgal sa atin. I don't know if you know the term galgal or na uupod. Okay? Hindi lang yung katawan natin. Every day that you interact with people, you're interacting not physically. You're interacting to spirits. May spirito dyan na ang daling kausap. May spirito na ang hirap kausap. May spirito naman na talagang makikipagbakbakan ka din. From Monday to Saturday, we are interacting not physically only. We're interacting spirits to spirits. Kaya nga pagdating ng Sabbath day, we need to be rested in the Spirit. And rest in the Lord is Spirit. Okay po, how much of us are we really resting in the Spirit? Ano yung kasunod when we rest in the Spirit? What does it need? Kuya Rafael, Scriptures. Hindi pwedeng magre-rest ka, magsasabath ka, pero ang gagawin mo mag-scroll. Hindi ka rin mapapahinga nun. Okay? Hindi scroll. Scriptures ang kailangan mo so that you will be rested in the Spirit. Bakit? What's the drink for the Spirit? The Word of God. What's the food for the Spirit? The Word of God. If we will not take our rest with Scriptures, hindi rin po tayo mapapahinga. Bakit? Kakascroll mo, nainggit ka na naman. Kakascroll mo, may nabasa ka na namang hindi maganda. Kakascroll mo, nag-comment ka din ng nag-comment doon sa may isang issue. Hindi ka na napahinga. Okay? Hindi na napahinga yung mata mo. Sabi nga nung pinakinggan namin kahapon, no? Kaka-iPad, kaka-iPhone, kakailangan mo na ng eye mo. Diba? Kasi you really use your time ng kaka-scroll. If we want to be rested in the Spirit, if we want to be strong in the Spirit, then rest in Scripture, your spirit. Scriptures is not being read ng, physical, babasahin mo siya ng mata. You also use your brain. Pero ang nagbe-benefit, dapat dyan, spirit. Because Scripture is the food and the drink for the Spirit. Malinaw po tayo doon. Tanong natin ulit, how much of my Sabbath ay nagbabasa talaga ako ng salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos, yan ang source natin ng kapayapaan, ng kapahingahan, ng pag-asa. Yan yung ating refuge, yan yung ating shelter, yan yung ating source ng katotohanan, ng kagalingan, nandyan lahat eh. Paano pag hindi mo alam yon? Hindi ka talaga mapapahinga. No? May isip mo, bayarin. Pero kung may Scripture ka, my God will provide. Pag naisip mo may sakit ka, God will be my healer. Pag walang Scripture ang tao, talagang hindi po siya mapapahinga. By heart. Okay? And of course, kailangan din nito. Hindi pwedeng hindi inaalala ang Scripture. Okay po? So that's my question for all of us. How much are we spending time, separated time, in Bible reading, in Bible meditating, in Bible studying? Magkakaiba po kung natandaan niyo po yung ating topic noon. Ang Bible reading is just one. Madali kasi mag-Bible reading ka lang, magbasa ka. Madali naman magbasa. Okay? Pero Bible meditating is another one. Yun ay uupuan mo, aaralin mo, that's the next one. Uupuan mo, babasahin mo ulit, that's Bible meditating. Maybe there could be one verse or one word. Pero may mas malalim pa. You study it. Historically, context, mga tao, petsa, lahat aaralin mo talaga. That's Bible study. Bible study ay hindi yung magkakagrupo lang tayo, tas babasa tayo.
Actually, sometimes, ano lang din siya, magbabasa, tapos may isang magsasalita. Bible study is you really searching for the truth. Ang bilis na mag-search ngayon, di ba? Pero ingat nga lang po kayo, no? Lalo, don't use Wikipedia. Kasi po, ano siya, editable. Hindi po siya reliable source. If you're using search, internet, don't use Wikipedia. Okay? Anyway, ngayon, pag nag-search ka naman na sa Google search, ang madalas nang lumalabas na unang-una, AI search. Careful pa rin po kayo. No? Ang pinagkaiba po ng generation ngayon at noon, yung mga generation ngayon, whatever they see, that's it. Kailangan po nating turuan yung generation ngayon to be analytical. Nag-a-analyze. Okay? Hindi pwedeng kung anong makita mo, ay yun na yun, pinaniwalaan mo na. Tuloy, buhay pa, patay na. Alam mo yun? Merong nakapost, pinatay na sa post, buhay na buhay pa pala. We don't analyze. This is a generation na hindi nag-a-analyze. Ano lang mabasa, ano lang mapakinggan, pinaniniwalaan na. Pero tayong mga anak ng Diyos, we need to be discerning. Kung natandaan niyo po yung topic kanina, we need to analyze. Whatever you're reading, whatever you're scrolling, don't easily believe. Kaya madalas po madaling madaya ang mga tao. Kasi they don't go further study. Bakit? Nakakatamad eh. Kung ano na lang mabasa ko, kung ano na lang yung sinabi nila. No? Every Sunday din, pag mauupo po tayo dyan, don't rely sa mapapakinggan lang natin. Go for a further study nung napakinggan po natin. Okay? Pag-aralan talaga natin kung sino man po nagsasalita dito. Lalo if hindi siya lumapat sa spirit mo. Parang hindi lapat yung sinabi ni Brother Arn nung ano. Aralin mo. Okay? You need to really study the Word of God. Or else, madideceive po talaga tayo. Clear po tayo? Next is, in Sabbath, pag binasa niyo po yung Exodus 35, I'm encouraging you. Hindi ko na kasi nilagay kasi isang buong chapter. There are a lot of sacrifices. When we do our Sabbath, history muna tayo. Yung tinuro ni Ate Malu, they congregate as families. Okay? Nagko-congregate, nagsasama-sama po sila as families. To the point that they have the temple, not temple yet, tent of meeting. The Ark of Covenant, dala-dala nila. Okay? Tapos magpipitch sila ng tent. Okay? After the tent, that's the time na nagkaroon sila ng temple making. Meron ng court, tapos Holy of Holies, basta may ano kasi siya, may design siya. Okay? But remember now, we are now the temple of Christ. Now, kaya ko po binigay yung history in the Exodus 35, in the Old Testament, if you will congregate, there would be really a lot of sacrifices. Okay? May iba't iba silang tinatawag na sacrifice. Sacrifice for purification, sacrifice for... May iba't ibang sakripisyo. Yun po yung dala-dala nila when they do the Sabbath. Pero in the New Testament, all has been paid for. No sacrifice needed. Okay? Wala na, bayad na lahat eh. Wala ding sakripisyo na mabibigay tayo na tutumba sa sakripisyong binigay ng Panginoong Hesukristo. Now, what are our sacrifices? Now, when we do Sabbath, that's the next one. Ay, nandiyan na pala. Nagulat pa ako. Services. When we do the Sabbath, basahin niyo po ulit, Exodus 35. May kanya-kanya silang gawain. Pag binasa nyo, merong gumagawa po, may mga artisan, mayroong craftsman, andyan po lahat ng yan. The temple, the Sabbath, the service na tinatawag natin ngayon will not be a service kung walang kumikilos. Walang magsasakripisyo ng oras.
Walang magseserbisyo. Mag-aayos ng upuan, magluluto ng lugaw, may naghugas ng, thank you Ate Belen, naghugas ng inyo pong pinagkainan. No? Kung wala pong service in the Sabbath, lahat po ay hindi din mapapahinga. Kaya po anong gustong sabihin ng Sabbath? If you find yourself in a service and you were given the talent, the skill to contribute, do it. Kasi anuman pong ginagawa nating serbisyo ay makakatulong para mapahinga yung katabi mo. Kaya next week, kung meron mang kakainin, sana hindi na po kayo yung ulit na maghuhugas ng plato. Kasi tingin ko naman, hindi lang kayo ang sanay humawak ng spongha at ng panghugas. No? Pag po isa at isa lang lagi ang gumagawa, mapapagod po yan. Okay po. So, ang malinaw, pag sanay kumain, dapat sanay maghugas. Meron naman po tayong dishwashing dyan, may sponge, may tubig din po dyan. No? Wag po nating galgalin ang isang tao. I mean, wag nating pagurin yung isang tao. We serve, no? Sacrifice. If you know to eat, then please wash your dishes. Sorry, sermon. Kasi pagdating ko kanina, may baso na naman doon sa dispenser. Ngayon, may baso na naman. Hindi na nawala ng baso yung dispenser na yan. Anyway, mapapagod po tayo if we will just be served all the time and we don't serve during Sabbath in a congregational way. Remember last week, hindi pwedeng hindi ka source ng kapahingan. Hindi pwedeng ikaw lang napahinga, kaya ka napahinga kasi napagod yung iba. Ang totoong direksyon ng Diyos, dapat tayo din ay source ng kapahingahan. Kung pinagpahinga ka ng Diyos, dapat mapahinga din yung asawa mo. Kung pinagpahinga ka ng Diyos, dapat mapahinga din yung anak mo. Kung pinagpahinga ka ng Diyos, dapat mapahinga din yung kapitbahay mo. To the point na maibalik ang papuri sa Diyos na tayo ay source ng kapahingan. Kaya po pag may natutulog at nagsisermon kami, masaya po kami na nakakatulog kayo sa sermon. No? Kasi nagiging source ng kapahingahan yung inyo pong pakikinig. Kidding aside, doon po sa Exodus 35, hindi pwedeng nagko-congregate po tayo tapos iilan lang po yung nagsiserve. Sabbath means sacrifice. Hindi na po tayo magsasakripisyo ngayon ng kalapate, ng baka, at ng kung ano-ano pa. But the sacrifice that we can give is yung ating buhay. Remember, yung kaninang binanggit, Romans 12, 1 and 2. Brethren, I urge you, brothers and sisters in the Lord, I urge you to offer your body as a living sacrifice, holy, pleasing to the Lord, for this is your karampatang pagsamba. Hindi ko talaga maano sa English. Karampatang pagsamba. Sorry po. Yeah, reasonable worship to the Lord. No? Ulit, hindi po kailangang bongga yung inyo pong sacrifice. The simple service na kumamay, yung mga ushers and usherette, yung simple service na nagsalansan, yung simple service na nagsandok, simple service na mayroong basa, pinunasan, hindi po mapapagod ang congregation. Uuwi po tayong lahat na pahinga. Hindi yung pupunta ng church, may nakitang punasin, napakarami. Pag uwi, hindi napahinga. Dapat po, tuwing pupunta dito sa shelter, Jesus is our shelter church, pag uwi, napahinga. Kasi nangitian siya, nakamayan siya, nakakain ng lugaw na mainit. No? At napakain din yung spirit niya. So I hope malinaw po, Exodus 35 ay malinaw. Now, I only go to the next letter. Don't worry, quick lang po tayo today. Next letter is A. You cannot do the Sabbath without an altar. What do we mean by altar? It is a specific, okay, apart, separate. Kaya kanina, separate, di ba? Altar is a specific place where you will meet God.
Kaya nga ang tawag doon, tent of the covenant or tent of the meeting place. Pag po nagsasabat tayo, kaya tayo may ganitong lugar kasi nagmi-meet tayo dito. Pero when you're not, paano yun? Dito ka lang ba nagsasabat pag nandito ka sa church? Tanong po, magsasabat ka lang ba pag pumunta ka dito, pag Sunday? Sige po. Pwede pong magsabat, mamahinga sa loob ng kwarto. Imimit mo si Lord, magme-meditate, magde-devotion, magpe-pray. Itsura po ng kwarto ninyo, malinis, magulo. Ay, okay. Naniniwala na po ako sa napakalinis po. Naniniwala. Apo. Why did I ask that? No? You cannot meet God in an altar na ang gulo. Kaya po kanina sabi ko sa inyo, tara po dito, mag-ayos po tayo. No? God is a God of order. No? Paano mo mamimit si God sa kwarto mo, pero amoy, nagpe-pray ka, nagbabas, may ipis. O, winalis mo na, wala na, naubos na ulit yung oras mo. Diba? Nagpe-pray ka, tapos may agyo. Huh? Diba? How could you be rested in an altar na hindi mo naman talaga itinalaga para sa Diyos? That could be your room. And again, in the church. Sa church, ito yung altar natin for few hours. So sana pag nagko-congregate tayo, hindi na tayo magiging busy sa ulit may baso na naman sa dispenser, may agyo, may umaamoy na hindi mo malaman. No? Hindi tayo nakafocus sa Lord. Hindi tayo mapapahinga pag ganon. It should be really an altar for the Lord. Separated. Okay? Nakatalaga, nakalaan para sa Diyos. Now, going to our personal place, paano kung wala, maliit lang bahay namin? Again, the altar is you. The temple is you. Kaya po dapat, pag humarap tayo at nagmahinga tayo sa Lord, there should be, alam mo, focus ka talaga. Ilalaan mo yon, no, kahit ano pa yung mangyari. Or else, hindi po tayo mapapahinga. Now, if you have space sa bahay, mas maganda that you have a simple table, a simple chair. Imimit mo talaga siya. Makikipag-meet ka talaga sa Kanya in that place. Okay po. I don't know if you have that in your house, in your place. No, pero kung kaya nyo po, do it. Okay? Pag hindi naman din kaya, just make sure that you have time, specific time with the Lord. Okay po. I'm done. Hindi ko inubos yung 30 minutes, 40, ilan ba? 20, 25 minutes lang tayo nag-aral ngayon. But we will continue on that, the Sabbath. Mahal ka ng Diyos, kaya Kanya pinagpapahinga. And it's another way to ask, kapag yung kapamilya mo, hindi ka pinagpapahinga, mahal ka kaya niyan? Diba? Dapat napapahinga yung bibig ng mga misis natin kasi sumusunod na tayo. No? O kaya naman, napapahinga naman yung tenga nating mga mister kasi nagpipigil na yung mga misis. Mamaya pa pala yung couples, sorry. Ganon din yung mga anak. Napapahinga na si nanay, kakadaldal, kakasabi kasi sumusunod agad. No? Na-imagine ko yung mga kabataan ngayon. Si Gabe nga lang, hirap tawagin, nakailang tawag ka na, lahat na natawag mo, ang hirap tawagin, hindi ka marinig. Kasi nakatutok sa mga gadget. I'm not sure kapag mga teen na. Questions, clarifications? We're done, I'm done with this. Tutuloy po natin yung next letters. Pero in a biblical way. Kaya po basahin nyo. Hindi ko po yan kinuha nang hindi nakalagay doon sa chapter. Please read Exodus.
Questions, clarifications? May tanong po kayo? Wala. Gusto nang mamahinga? Wala pong tanong. Opo. Yung Sabat po kasi 'di ba supposedly is Sabado, 'di ba? Bakit naging Sabat? Kung maalala niyo po yung pong muling nabuhay ang Panginoong Jesus, it's Sunday, nag-gather po yung mga alagad niya. Then that's the point po na regularly na po Sunday na po sila nagkikita-kita. Clarification lang po. Thank you po. And nung New Testament na, actually, that it's not by temple yet. House to house yung nagiging Sabbath nila. Bumalik nga sila sa original design from the Old Testament that it's house to house. Down to the breaking of the temple, then back to house. Okay? Gusto niyo po bang bumalik sa house to house? Natawa. Questions pa po, Pastor Tom? If I'm not mistaken, last week, kahit papano ay nahapyawan na siya, no? Ang Sabat ba pwede magtrabaho? In a biblical way, pag binasa mo ang Bible at talagang tiningnan mo ang Bible, hindi ka pwedeng magtrabaho. Wala yon, no? Kaya nga sila, Friday pa lang, di ginagawa na lahat, niluluto na para pagdating ng Sabado, kakainin na lang nila, gano'n na lang gagawin. And take note ha, in a biblical way, even the animals, lahat, walang kikilos ng masama. That's in the Old Testament, no? Pero inangat ni Jesus yung totoong meaning ng Sabbath in the New Testament. Alam niyo, ulitin ko lang, I'm not sure kung nagre-rema sa inyo. Maraming Old Testament command na nilinaw ni Jesus. Sabi, do not commit adultery. Nilinaw ni Jesus. Alam mo bang adultery ay tumingin ka lang ng may kahalayan sa kapwa mo, ay nag-commit ka na ng adultery. Mas nilinaw ni Jesus. At ito po yung isa sa nilinaw ni Jesus, the Sabbath. Sabbath is made by God for men, not men for the Sabbath. Ibig sabihin, dapat yung Sabbath nagiging kapakinabangan sa mga tao. Now, ang tanong, linawin natin kasi directly yung tanong, pwede bang magtrabaho ang tao kapag Sabbath? This is my point of view. Hindi ko alam, baka may sasagot mamaya. Apo, sige. This is my point of view. No? Halimbawa, ako ay umattend na. Isang sample lang. Half day. Wala namang church kung ikaw talaga ay nandito at nagmi-minister the whole day. Okay? Umattend ako half day. Nagtrabaho ako mamayang hapon. Okay? For me, that's fine. Bakit? Uulitin ko lang yung sabi ko nung nakaraan. Hindi ako magtatrabaho, pero bibigyan ba ako ng church ng ipangpapakain ko sa mga hindi naman malakas kumain ng mga anak ko? Kung bibigyan ako ng church, mamamahinga ako, sarap nun. Di ba? Hindi ako magtatrabaho. Pero if not, the church cannot hamper me to live as a father for my family. Tatay ako. Diba? So, kailangan kong buhayin yung pinagkatiwala sa akin ng Diyos. And it doesn't mean that I did not observe my Sabbath. Okay? That's my point of view. Okay? It will be beneficial supposedly
sa akin. Ang hindi ko lang sa akin, ang hindi dapat na mangyari ay tumakbo ang isang linggo nang hindi ka napahinga. That is something wrong. Tumakbo ang isang linggo nang hindi ka man lang naupo, nagbasa ng scripture mo, nag-communicate with God, which actually hindi nga dapat once a week. Yun, araw-araw siya. No? What I mean is, balik ako sa definition ng Sabbath. Hindi pwedeng tumakbo ang isang linggo na puro ako trabaho. Or else, simple lang. Matalino ang Diyos, pagpapahingahin din niya ako. Nakadesenyo yung katawan natin. Tamo, subukan mong, sige, sagarin yung katawan mo. Yung katawan mo mismo, ang magkakaroon ng default, pagpapahingahin ka rin yan. Ang masaklap nun, pag namahinga yan, dahil ang dami mong hindi pinagpahinga, o ngayon, pagpapahingahin ka, 1 month, 2 months, mas magastos pa kasi namahinga ka sa ospital, namahinga ka ng may gamot. No? Kaya anything that we're breaking from the Lord's command, hindi tayo nagbe-benefit doon talaga. So, I'm not certain kung directly nasagot ko. But for me, again, hindi natin pinagtatalunan yung araw, but we supposed to be taking taking a rest in the Lord 1 day in a week. Kasi hindi naman natin pinagtatalunan yung araw. Sagot po. Pastor Tom, every Sunday ba yun? Sabbath every Sunday, every Sabbath? Magtatrabaho every. I'll be missing you every Sunday, like I've been missing Brother Paul every Sunday. Kasi for the gathering together of believers in Hebrews, nagsasama-sama tayo to worship God in one place. This is the Sunday natin dito sa JOS. Now, if you have a job on a Sunday, the Lord will provide. We seek Him first. He will give you a job with a Saturday day off, not a Sunday. I will not disagree with you. You're the father of the family, but I'll be missing you if you're not here Sundays, every Sunday. Balik lang natin po nung nakaraan. Sige po, tatawag si brother. Nung nakaraan na diskusyon natin, yun din po yun. No? Una, Sunday is not at attendance. No, hindi naman chine-check. Pero, it's a fellowship of believer. Sa pag nasa labas ka, marami dyan, hindi kayo magkakaunawan kasi hindi naman kayo in the same faith. No? Kaya you really need to congregate with the same faith, same walk, same mind para nare-renew din talaga. Pero ang sabi ko nga last Sunday, usapan talaga ni Lord yun eh. It's a walk of faith. Yung Lord, magre-resign ako kasi Sunday ito eh. May Sunday. Di ba? Magre-resign ako, pero provide for me. It's a matter of the level of faith nung tao na yun. Usapan talaga nila yun. It's in your conviction. Pero again, ang pagkaisahan natin, huwag nating pagtalunan, ang dapat malinaw sa atin na mamahinga ang tao. As simple as that. No? Kasi, ulit, mahal ka ng Diyos. Pero kung hindi ka na mamahinga, hindi mo marireceive ang love ng Diyos. Remember, kung hindi ka mauupo, mapapayapa, hindi mo marireceive. Nung last Sunday din, napagod ba ang Diyos? Tinanong natin yon. Napagod ba ang Diyos kaya siya namahinga? Hindi naman eh. Diba? Namahinga siya to observe all the good things na ginawa niya. Kaya din tayo, pag hindi tayo namahinga, hindi natin ma-observe yung goodness ni God sa buhay natin for Monday to Saturday o kung anumang day iyon. Okay po. Hello po. Okay, yung tanong kanina tungkol sa wala ba o ang araw ng ikapito o Sunday
o Sabbath day ay pwede bang magtrabaho? O yun ang unang tanong mo, okay? So dito sa verse 2 kasi malinaw dito, 6 na araw kayong gagawa. So malaya po tayong maganap buhay sa loob ng 6 na araw. Ang ikapito'y itatangi ninyo. So ito pong nagsasabi dito si Jesus o si Yahweh, no? Ang Diyos na Ama. Sinabi sa mga Israelita, daw sa panahon natin ngayon, tayo yung mga Israelita, dahil ang mga Israelita tinatawag na chosen people of God. Now, sa panahon natin ngayon, tayo po yung chosen people of God. Agree po ba tayo doon? So malinaw po yon. So wala na po siya kakalito dito. No? Sa Israelita, malinaw na ito'y batas galing sa Diyos. At ang batas, pag sinuway ay may karampatang parusa. O dito sa 3, sabi dito sa 3, sa 2 pa lang, verse 2, sinabi dito, 6 na araw nga ang kayong gagawa, ang ikapito itatangin ninyo. Ito ay araw ng pamamahinga, nakatalaga sa Kanya. Yung sa Kanya dito, Diyos. Amen? Kanino italaga ang araw na ito? Sa Diyos. Then, paano naman yung hindi sumusunod? So malinaw dito, sa kasunod na talata o na sentence, sa pangungusap, sabi dito, papatayin ang sinumang gumawa sa araw na yaon. Oh, wala na po tayong tanong o wala na po tayong duda na may kaporosahan ang sinumang lumabag sa utos ng Diyos sa panahon ni Moses. Okay, sa araw na yaon, sa 3, verse 3, kahit magparikit lamang ng apoy. Napakatindi yung utos dito, kapatid, di ba? Kahit lang magparikit ka ng apoy, sapat na napapatayin ka. So ano po ang tanong dito sa mga Kristiyano ngayon? Kung itong batas na ito, ngayon ito ipatatupad, marami pong Kristiyanong mamamatay. Malinaw po, maraming Kristiyano, kunti lang sa loob ng church, pero maraming nasa labas at sumasideline pa din sa araw ng itinilaga ng Diyos para sa Kanya. Hindi po na mamahinga. Sobrang sipag yata. Okay lang yun, sobrang sipag. Pero sinabi ng Diyos, ang araw na yaon ay itinalaga sa Kanya. So napakarami po ditong ginagawa at ito lang po yung aking may share dito. Sa panahon natin ngayon, sa panahon ni Kristo, sobrang kalayaan na natin. Na maunawaan natin na gusto na lang natin gawin, kaya natin gawin, at gusto natin hindi gawin, hindi natin gagawin. Tanapon sinabi ni kapatid kanina, yung S, yung E, altar. So yung pag-araw ng pahinga, ay pwede na nga tayo kahit hindi araw ng pamahinga, pwede tayong mamahinga. Bakit? Pagkatapos ng trabaho natin, 8 oras man yan, 12 hours man yan, namahinga naman tayo sa bahay sa gabi. So yung altar na tinutukoy na yun, na mayroon tayong altar sa bahay. Mayroon tayong private place na pwede tayong sumamba, mag-devotion, mag-meditate ng Word of God. So, imposible naman sa anak ng Panginoon na hindi natin magawa yan. Pag nagawa natin yan, lalago tayo sa karunungan ng Diyos. Okay? Salamat itong topic na ito, napakalaga ito eh. Kasi mamatured tayo dito. So, bibigyan natin ng diin, ang araw ng pamahinga ay para sa Diyos. Amen? So, itong mga batas na sinasabi sa panahon ni Moses, mas malupit ito kung tutuusin. Walang mabubuhay na choosing people of God pag lumabag dito. Dahil magparikit ka lang ng apoy, pwede ka nang patayin. Okay, malinaw dito. So saan tayo ngayon magbigay pa ng tanong? Pwede ba? Pwede bang magtrabaho? At halimbawa, negosyo? Ito nga po ngayon eh. Dahil sa sobrang kalayaan natin ngayon, araw ng linggo, mayroon pa tayong racket, mayroon pa tayong income na hinahanap. And so malinaw po, no? Kahit sa atin, wala po, ilan lang po tayo dito. Pero alam ko, marami po pa talagang mananampalataya na sa araw ng linggo, hindi po naglalaan ng araw para sa Panginoon. Okay? Hindi po talaga. Marami po. Hindi alam kung gaano sila kalalim sa pananampalataya, pero malinaw po ang Biblia. Nagsasabi na ang araw na ipapahinga, hindi talaga yan physically lang na mahinga ka. Spiritually, ang ating kaluluwa, ang ating physical na mamahinga, ngunit ang ating spiritual nasa presensya ng Diyos. Amen? Yan lang po ako may share. Thank you po. Ano pong ulit ni?
Thank you po, Brother Mel. May sasabihin po, nasabi na. Okay. So, malinaw, Exodus, talagang dead ka. No? Kasi ganun din naman pag hindi ka din naman na mahinga, dead ka rin. No? Balik lang natin, itugon lang natin in the New Testament. Kasi ito yung isang, again, accusation lagi kay Jesus. No? Kayo, gawa kayo ng gawa, kumakain kayo, araw ng pamamahinga, trabaho kayo ng trabaho, araw ng pamamahinga. Kaya nga po doon niya binanggit yun na the Sabbath is for man and not man for the Sabbath. Talagang breaking conventional si Jesus. Very radical. Radical in a sense na hindi niya tinutupad yung batas. Ang totoo, yung batas nililinaw niya. Na mali kayo ng pagtanggap Di ba? Mali kayo ng pagtingin na talaga bang hindi nilinaw pa niya. Si David nga. Di ba? Kung binabasa niyo po yung inyong New Testament. Hindi niyo ba alam si David, araw ng Sabat yon, kumuha ng mga uhay. Ha? Actually, hindi pa nga sa kanya. No? Ang linawin po natin, again, tayo po may isang pamamahinga together actually, to fellowship, to congregate. Pero tama po si Brother Mel. Every day, you should find rest in the Lord. Every day yon, dapat we have rest in the Lord. At ulit, linawin natin, hindi pagtatalunan ang araw. Okay? Kasi nga, dapat araw-araw nakakapahinga sa Lord. Magtatrabaho ba o hindi? Ako, wala po akong bibigay na tungtong sa inyo. But I have given my point of view kanina pa. No? Because, pag pinahaba ko pa, haba talaga. Pag pinigilan ko kayo, abay, accountable ako sa inyong lahat. Kung sa isa-isang libo na lang kayo, hindi ko kakayanin, nabigyan kayo ng isa-isang libo para i-confine ko kayo dito sa church. Dito lang kayo sa church ng linggo. Okay? Mahirap yon for me. But what I am encouraging for all of us, as much as possible, go to church every Sunday to worship God in spirit and in truth, and maging source nyo ng kapahingahan ang church, at maging source din kayo ng kapahingahan ng ibang tao. Again, pag po kayo ay nakikita dito sa church, kahit nakikita lang kayo, okay, nakaupo dyan, it's a great encouragement na po sa bawat isa sa atin. Okay? Lalo kung tayo pa naman pamilya. Okay? Pag hindi umatin si Nay Doreng, nako, hindi na napapahinga si Ate Beth. Joke lang po. Pag hindi na umaatin naman yung asawa ko, ako din. Hindi napapahinga yung... It's an encouragement na tayo po ay nagkikita-kita every Sunday. Okay po. Yes po. Tama po lahat ng mga sinabi po natin. No? Ang ganda-ganda po nung ating discussion for today. Just parang ano lang po, kung mapapansin nyo, sa panahon po na to, lalong masyado pong naging yung mahirap yung ng mga tao. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang kaaway, lahat gagawin niya para mailayo ang Kristiyano sa paglilingkod sa Panginoon. So isa po yan sa ginawa niya, 'di ba? Na gawin natin tong busy para para hindi na siya makasamba sa Panginoon, eventually manghina siya, 'di ba? So tama po, kailangan talaga lagi tayong merong Sabat. Pero how about yung tanong nga po ni Pastor Tom? Meron po tayong mga kapatiran din na ganun, but we can never, hindi po natin pwedeng i-judge na, uy, na yan, backslider na yan, hindi na nag-a-attend ng church kasi ganito. Yun nga po, maganda rin yung sinabi niyo, Pastor Arna, sana magkaroon ng ang church na, kung hindi sila pwede ng umaga, sana magkaroon tayo ng Sunday evening
para para yung mga hindi talaga hindi maiwasan na may trabaho or any commitment sa umaga, at least inuna pa rin nila ang Panginoon sa gabi, di ba? Kasi tama naman po kayo, inevitable na sa ngayon yan eh. Yan na yung ginawa ng kaaway. Tsaka di ba, pag nag-aral naman po tayo ng Bible, i-consider po natin yung culture at that time eh. So iba naman po yung culture ng Israel sa culture natin ngayon. Though, talagang tama po. Tama talaga na sundin natin talaga yung prinsipyo ng Biblia. Siguro po, ang answer po na nakita ko doon, yung prinsipyo. Yung prinsipyo na dapat unahin ng Panginoon. Yung prinsipyo na dapat mag-rest in the Lord. Amen. Correct. Yun naman po lagi tayo, no? Yung principle. Balikan lang natin. Yung Old Testament, bakit po yun yung principle nila? I-historical natin. Saan po sila galing? Sa slavery. Wala pong pahinga yun. Walang pahinga yun. Yes, araw-araw, gabi. Tapos ano pa po yun ha? Bukod sa walang pahinga, talagang pinahihirapan pa. Kaya po kailangan lalimin talaga eh. Hindi pwedeng hindi aaralin mabuti. Kaya po yun ang utos sa kanila. They came from slavery. They don't know the principle of rest. Wala silang ganong mindset at prinsipyo ng pamamahinga. Kaya ang sabi ng utos sa kanila, pamahingahin mo sila. Because from the very beginning, Genesis, that's my design. That's my design. At kahit noon pa, yan naman ang trabaho ng kaaway, to make us busy, being under Satan's yoke. Yan naman ang trabaho niyan. Thank you for the word principle. Ecclesiastes, ako kasi, as much as possible, ang sabi kasi ng Ecclesiastes, avoid any extreme. Yung kasing mga relihiyoso, Pharisees, Sadducees in the New Testament, na ang binubutas kay Jesus ay Sabbath, 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 they are taking the law in an extreme side. Very extreme side. No? Kaya si Jesus, lagi niyang nilalagay in a balance. Okay? Basahin niyo po, it's in Ecclesiastes. I'm not certain kung anong chapter and verse, pero sabi ng pinakamatalinong tao na nabuhay nung panahon niya, which I believe, kaya din nating hilingin yung same talino na yon. No? Sabi niya, avoid any extreme. Extreme na sobrang trabaho, hindi yan makakabuti sa'yo. Okay? Extreme din na pagiging relihiyoso, teka, no? Baka hindi rin naman napapahinga ang tao. Okay po? Hindi directly sinagot, mapahinga ba? Directly sinagot ng Bible in Exodus, bawal magtrabaho. Pero counterpart in the New Testament, Jesus Himself worked para lang ba sa kalayawan niya? Hindi, it's a need. It's a need na kumain sila. It's a need for them to work. Okay? Pero it doesn't mean na hindi sila nagkakaroon ng kapahingan. Because Jesus Himself is the author of rest. Lagi niya sinasabi sa mga alagad niya, tara nga, puro na lang tayo ministry dyan. Ang daming crowd. Let's set apart. Mamahinga muna tayo. And it's very clear. Jesus said the invitation, come to me, all of you who are weary and tired and heavily laden, I'll give you rest. Pero ang trabaho ng mundo is to keep us tired, to keep us weary and worried and heavy laden. Pero again, go to your Sabbath Master. Go to your Sabbath Creator. Find rest in the Lord. Okay po. Kasi ganito pang isang tanong. Pag ba hindi ka nagtrabaho, mapapahinga ka rin? Inisip mo yung bill mo,
iniisip mo yung gatas, diaper, or kung ano. It's just an other extreme question. No? Pero I'm not saying na you don't observe Sabbath. Yes, Pastor. Hello. Ayan po. Sa akin po is, I raise a question for us to be more aware sa scripture para mas maging smart po tayo when it comes sa mga gantong bagay. Kumbaga, i-deal po natin siya more precisely. Kasi una, alamin natin yung context and what is going on. And also, ako, ang stand ko naman is it's okay to work. To me po correct me if I'm wrong, it's okay for me to work. Mag-work ka in a Sunday. It's okay. Ganito kasi, kung legalistic po tayo papasok, during the Old Testament, bawal ka talaga mag-work. Mag-rest ka on the Sabbath day. Now that Jesus died on the cross to break the law, para sirain yung law. Okay po, so yung nakasanayan during the Old Testament is already sira na sa cross ng Kalbaryo. Now, ano po yung sabi ng Jesus? Ano po yung purpose ng Sabat? Kapahingahan. Tama po? Ito ay para sa mga mananampalataya. Now, Jesus claimed that Mark 11:28. Sige po, pakibasa po yung Mark 11:28. Meron po ba nakahanap? Mark 11:28. Come to me. And I will give you rest. In short term po, ang araw-araw na pamumuhay natin, pagsamba at paglapit sa Panginoon, araw-araw na paglapit natin sa Panginoon, yun po yung pahinga natin. Regardless of any day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and even Sunday. Iyan po yung Sabat natin. Ang Panginoong Jesus ang ating Sabat. So, to make things clear po, we should be Christ-centered, gospel-centered. Christ-centered po. Iyan lang po. So, to me, it's okay. Pero wag mong kalimutan ang Panginoon. Wag mong kalimutan yung pagtitipon ng mga saints, ng mga believers of Christ. Kasi dyan po tayo lumalakas, dyan po tayo nagpapalakasan. That's my po. Okay. Thank you, Pastor. At sana nga po, pag nag-gather ang saints, nakakapagpalakasan. Sana, no? Kasi minsan nag-gather ang saints, hindi nga palakasan ang nangyayari, no? And while listening to Pastor, it's another question to ask. Ibig sabihin, hihintay mo pa bang mag-Sunday para mapahinga ka? Di ba? Sorry. Ano lang ako, mali yung term ko, abolish kasi yung sabi ko, to break the law. To fulfill the law. Yes, correct. Ayun, sorry sa term yun ko. din naman sasabihin ko ngayon. It is not really to abolish, but to fulfill the law. Yun yung lagi kong binabanggit kanina. May law in the Old Testament na ini-interpret ng mga religious people, ng mga tinatawag ni Pastor kanina na legalistic, ini-interpret nila in favor of them so that they can manipulate people. Oy, Sabat, wag ka magtrabaho. Oy, yung tithes mo, yung ano. That's what they're doing, mga religious people. But Jesus interpreted it and fulfilled it according to the right interpretation. Kaya nga yung mga sample ko sa inyo kanina, adultery, giving, yung kaninang offertory, mga paglilinaw ni Jesus yon about sa mga utos in the Old Testament na misinterpreted ng mga religious people in their favor. Okay po. So, something to think about. Yung isa kong tanong na, hihintay mo pa bang mag-Sunday para mag-Sabat ka at mapahinga ka? Abay, baka po makita ko yung mga tao pumupunta dito gumagapang kasi hinintay yung Sunday para lang mapahinga. No? We rest in the Lord every day. And kasi, baka tinetechnical natin araw ng pamamahinga. Baka tinetechnical na buong araw or
pag tinechnical natin lahat yan, niligal natin, at talagang doon magkakahiwa-hiwalay ang church. No? But again, take the principle from it. That's correct. Kaya tayo nagbabasa in the Old and in the New Testament. Inaaral po natin siya. Now, we need to apply it personally to all of us. Kasi kahit aralin naman natin lahat yan, if we don't put it in any application sa buhay natin, hindi rin po yan magiging kapakinabangan sa ating lahat. Okay po. 37 na. Ayaw nyo pa umuwi. Uwi na po tayo kasi meron pa pong gathering. Kung wala na pong clarification, wala nang clarification, okay na. Hawak mo na lang din, Pastor, ang mic. Can you close us in prayer? Hello. Ayan po, so tayo po ay pinagkakaisa ng tanging Diyos na nagligtas po sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay patuloy na magmahalan at magkaisa sa pananampalataya sa Kanya. Let's pray po. Dakilang Diyos ng makapangyarihan sa lahat, kami ay sumasamba, lumalapit sa banal mong pangalan. Lord God, sa aming pag-aaral, Panginoon, patungkol pa sa iyo ay palaguin niyo pa po ang aming pananampalataya, ang aming pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa amin na sa bilog na to at sa mga taong nasasakupan namin. Lord, patuloy na magliwanag ang kaalaman na nagmumula sa iyo, kasabay ng mga kaalamang ito ay ang pag-ibig namin sa aming kapwa, Ama. Lord, ibalansin niyo po ang aming utak at ang aming puso. Ibalansin niyo po ang aming kaisipan at aming pamumuhay. Maraming salamat, Ama. Ikaw ay dakila, tapat sa iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang bawat isa nandito at sa pag-uwi po ay makaranas ng kapahingahang nagmumula sa iyo. May kapayapaan sa puso, Panginoon, na ang hatid mo ay kapatawaran sa iyong mga anak. Salamat, Lord, at kayo ang may taas, kayo ang mapapurihan, kayo ang aming sasambahin. Dakilang Diyos, ang pangalan mo ay Jesucristo. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. See you po sa lahat ng mga atin mamaya. 4:30 registration. If you can come on time, please do so para po